Sa umaga ng ikapito ng Agosto, 1942, isang 26 na anyos na lalaki ang nakaupo sa loob ng cockpit ng isang Mitsubishi A-6M0 fighter sa taas na 13,000 talampakan sa ibabaw ng Solomon Islands. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga kontrol ng may kakaibang gaan, gaya ng isang taong paulit-ulit na itong ginawa, kaya't ang eroplano ay hindi na tila isang makina kundi bahagi na ng kanyang sariling sistema ng nerbiyos. Ang bilang ng kanyang napatumba sa sandaling ito ay 59 na kumpirmadong sasakyang panghimpapawid ng kaaway. Itinatala niya ang bilang sa isang maliit na kwaderno. Ina-update niya ito pagkatapos ng bawat misyon gamit ang parehong maingat at hindi nagmamadaling sulat kamay na ginamit niya noong siya ay mag-aaral pa sa Saga Prefecture, noong ang mundo ay may ibang laki at ang paglipad ay bagay na ginagawa lamang ng ibang tao. Ang kanyang pangalan ay Saburo Sakai. Siya ang pinakamahusay na piloto ng fighter sa Imperial Japanese Navy. Marahil ang pinakamahusay na pilotong nabubuhay sa magkabilang panig sa tumpak na sandaling ito ng digmaan. Sa 200 combat missions sa buong China, Dutch East Indies, Pilipinas at Pasipiko, wala pang sasakyang panghimpapawid ng kaaway ang nakapagpatama ng bala sa kanyang eroplano. Pinag-aralan niya ang bawat uri ng eroplanong kanyang kinakaharap sa paraang pinag-aaralan ng isang bihasang manggagawa, ang isang kasangkapang balak niyang sirain. Itinatala ang mga kahinaan, kinakalkula ang mga anggulo, at lumalapit sa mga distansyang itinuturing ng ibang piloto na mapanganib bago magpaputok. O dahil matagal na niyang natukoy na kapag mas malapit ka, mas kaunting bala ang nasasayang at mas kaunting oras kang nakalantad sa panganib. Siya ay tumpak, hindi siya nagmamadali. Sa anumang panlabas na sukatan, naroon siya sa eksaktong lugar kung saan siya nararapat. Sa loob ng humigit kumulang 7 minuto, isang rear gunner sa isang Grumman TBF Avenger ang magpapatama ng bala sa kanang bahagi ng kanyang bungo. Permanenteng sisirain ng bala ang paningin sa kanyang kanang mata. Mapipinsala nito ang kanyang kaliwang mata ng sapat upang ang mundo ay maging isang gumagalaw at hindi mapagkakatiwala ang bahid ng liwanag at anino. Bahagyang mapaparalisa nito ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Mapupuno ang kanyang cockpit ng dugo sa daming tatalab sa kanyang flight suit, sa kanyang undershirt hanggang sa kanyang balat. Lilipad pa rin siya pauwi, hindi sa pinakamalapit na paliparan ng mga kakampi, hindi sa pinakamalapit na posisyon kung saan may makakatulong sa kanya. Pauwi. Sa Rabaul. 4 na oras at 45 minuto sa ibabaw ng malawak na karagatan, mag-isa, kalahating bulag, bahagyang paralisado, nawawalan ng dugo sa bilis na dapat ay magpapaimposible sa desisyong magpatuloy. 2 beses siyang nawala ng malay sa biyaheng iyon. Nagkamalay siyang muli sa parehong pagkakataon. Hindi niya maipaliwanag kung paano at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsagot sa mga tanong tungkol dito, at ang kanyang sagot ay palaging pareho. Hindi niya lubos na alam. Nang lumapag siya sa Rabaul, ang mga ground crew na tumakbo patungo sa kanyang eroplano ay nakakita ng isang lalaking punong-puno ng dugo, kaya't hindi nila agad matukoy kung nasaan ang mga sugat. Inakala nilang mamamatay na siya. Inakala nila na anuman ang nagbalik sa eroplanong ito ay hindi isang taong may buhay. Siya ay buhay. Ngunit ang lalaking bumaba sa zero na iyon noong hapon ng ikapito ng Agosto, 1942, ay hindi na ang parehong lalaking sumakay rito. Hindi dahil sa mata na hindi na niya mababawi. Hindi dahil sa paralysis na mangangailangan ng 2 taon ng masidhing rehabilitasyon upang malunasan. Hindi dahil sa 2 taon na gugugulin niya sa mga ospital ng militar habang ang digmaan ay nagpapatuloy ng wala siya, na isang kakaibang pagdurusa para sa isang lalaking binuo para sa patuloy na pagsulong. Ang pagbabago ay isang bagay na hindi nakikita at hindi hinahanap ng mga siruhano na nag-opera sa kanyang bungo. Isang bagay na hindi naitala sa anumang record ng medisina mula sa kanyang panahon ng paggaling dahil walang sinuman noong 1942 o 1943 ang may sapat na salita o klinikal na balangkas upang kilalanin kung ano ito. Isang bagay na unang mapapansin ng mga kababaihan sa kanyang pamilya pagkalipas ng maraming taon,
kapag sinubukan nilang ilarawan kung ano ang nagbago sa kanya, at ang salitang paulit-ulit na lumilitaw sa kanilang mga paglalarawan ay hindi pinsala o sira o nabawasan. Ang salita ay wala na, hindi siya, naroon siya. Naroroon siya. Siya ay, sa bawat mapapatunayang panlabas na paraan, si Saburo Sakai ang pinakapinarangalang buhay na naval aviator sa kasaysayan ng Imperial Japanese Navy. Parehong mukha, parehong tindig, itsi parehong masusing gawi, parehong maingat na sulat kamay sa parehong maliit na kwaderno, na ngayon ay updated na sa bilang ng napatumba na huminto na sa pagtaas dahil tapos na ang digmaan at tapos na ang pagbibilang. Ngunit may isang bagay sa likod ng mukhang iyon ang naglakbay sa isang lugar na walang sino man ang makakatukoy, makakasunod o makakabawi. Isang bagay na unti-unti nang gumagalaw sa direksyong iyon bago pa man kinalabit ng gunner ng Avenger ang gatilyo. Isang bagay na ginagawa ng 200 misyon sa loob ng isang dekada ng labanan ng paunti-unti at hindi nakikita, gaya ng ginagawa ng tubig sa bato, nang hindi inaanunsyo ang intensyon nito o nag-iiwan ng malinaw na record ng pag-usad nito. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang unang nagsabi nito. Sinabi niya ito nang hindi sinasadya, gaya ng paraan ng pagsasabi ng mga tao ng mga totoong bagay tungkol sa mga mahal nila, sa gitna ng isang usapan tungkol sa ibang bagay, bilang isang obserbasyon sa halip na isang reklamo. Sabi niya, mas madali kang ngumiti noon kaysa ngayon. Wala siyang sagot. Wala siyang magiging sagot sa loob ng maraming taon. Sa ilang paraan gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, na isang mahabang buhay sa paghahanap nito. Ito ang kanyang kwento, hindi ang mga napatumba, hindi ang zero, hindi ang 4 na oras at 45 minuto ng duguang paglipad sa buong Pasipiko na itatanong sa kanya ng mga tao sa susunod na 6 na dekada. Iyon ang mga dramatikong elemento, ang mga kasya sa loob ng isang pangungusap, ang mga nagpapadilat sa mga mata ng ibang tao at nagpapababa ng tono ng kanilang boses. Ito ang kwento ng kung ano ang tunay na halaga ng 200 misyon. Kung ano ang ibig sabihin ng mabuo ng lubos para sa isang bagay hanggang sa ang bagay na iyon ay maging ikaw, at kung ano ang natitira kapag ang bagay na iyon ay kinuha na. Ano ang nangyayari sa isang lalaking pambihira, sa isang bagay na kakilakilabot, at kailanman, habang siya ay nabubuhay, ay hindi lubos na nalutas kung ang kombinasyong iyon ay isang trahedya o sadyang isang buhay lamang. Si Saburo Sakai ay ipinanganak noong ika-26 ng Agosto, 1916 sa Nishimatsura District sa Saga Prefecture, sa timog na isla ng Kyushu sa Hapon. Siya ang pangalawang anak na lalaki ng isang pamilya ng magsasaka na nagbungkal ng parehong lupa sa loob ng maraming henerasyon. Iwala sa kanyang mga unang kalagayan ang nagpabukod tangi sa kanya sa libu-libong iba pang mga batang lalaki na ipinanganak sa kanayunan ng Hapon sa panahong iyon. Ang pamilya ay hindi mayaman. Wala silang koneksyon sa militar na naglalabas ng mga senior officers at strategic planners ng Hapon. Sila ay mga taong nakauunawa sa pasensya at pisikal na pagtitiis at ang espesyal na dangal ng paggawa ng isang bagay ng tama kahit walang nakatingin, dahil walang nakatingin at dapat itong gawin ng tama pa rin. Namatay ang kanyang ama noong si Sakai ay 11 taong gulang pa lamang. Ito ang katotohanang madalas banggitin ng kanyang mga biographers ng pahapyaw, bilang konteksto, bilang isa sa maraming datos. Karapat-dapat ito sa higit pa riyan. Sa kanayunan ng Hapon noong 1927, ang isang pamilyang magsasaka na nawalan ng haligi ay hindi lamang nawalan ng ama, nawalan ito ang pundasyong pang-ekonomiya, ang posisyon sa lipunan, ang koneksyon nito sa network ng mga obligasyon at relasyon na inaasahan ng buhay sa kanayunan sa Hapon. Pinalaki ng kanyang ina ang 6 na anak sa mga kalagayang nangangailangan mula sa bawat isa sa mga batang iyon ng isang partikular na uri ng pagsasarili. Hindi ang paimbabaw na pagsasarili ng mga batang sinabihang sila ay malaya. Ang tunay na uri na nakamit sa pamamagitan ng pangangailangan na nakatanim sa katawan sa halip na sa isip. Niyakap ito ni Sakai gaya ng pagyakap niya sa lahat ng idinudulot ng buhay sa kanya. Ganap! Nang walang nakikitang pagtutol, nang walang drama, hindi siya batang nagrereklamo,
Hindi siya batang nagpapaliwanag ng sarili. Siya ay isang batang tumitingin sa kung anong nasa harapan niya at tinutukoy kung ano ang kinakailangan nito. At pagkatapos ay gagawin ang bagay na yon. Napansin ito ng kanyang mga guro at nahirapang pangalanan ang katangiang ito. Hindi ito ambisyon sa anumang karaniwang pakahulugan. Hindi ito gutom para sa pagkilala na nakikita ng mga guro sa mga estudyanteng gustong manguna. Ito ay isang bagay na mas tahimik at sa ilang paraan ay mas ganap. Kapag nagpasya si Sakai na magpakadalubhasa sa isang bagay, hindi siya hihinto hanggat hindi ito ganap. Hindi sapat lang, hindi pwede na, ganap. Sa edad na 15, nagbago muli ang mga pangyayari. Ipinadala siya upang manirahan sa isang tiyuhin sa Tokyo. Ang tiyuhin ay isang sundalo. Ang sambahayan ay tumatakbo sa oras ng militar. Mga gawin ng militar, mga inaasahan ng militar. Niyakap din ito ni Sakai, isinama sa mga itinanim sa kanya ng kanyang ina at natuklasan na ang dalawang bagay na ito ay nagkatugma ng mas natural kaysa sa kanyang inaasahan. Ang hinihingi ng militar na katumpakan, pagtitiis, para sa paggawa ng tamang bagay ng hindi naghihintay na purihin, ay direktang tumutugma sa kung ano na ang ginawa sa kanya ng buhay magsasaka, ng kamatayan ng kanyang ama at ng tahimik na determinasyon ng kanyang ina. Noong 1933, sa edad na 17, nag-enlist siya sa Imperial Japanese Navy bilang isang seaman recruit. Hindi siya nag-enlist dahil meron siyang plano. Hindi siya nag-enlist dahil pinangarap niya ang dagat o ang mga eroplano o ang pakikipaglaban. Nag-enlist siya dahil ang Navy ang pinakamahirap na option na magagamit niya at natutunan niya sa pamamagitan ng espesyal na edukasyon ng kanyang kabataan na ang pinakamahirap na option ang siyang ganap na nangangailangan ng kung anong mayroon siya. Naghahanap siya, bagaman wala siyang salita para rito, ng isang lugar kung saan ang pagiging siya ay magiging kapaki-pakinabang. Tinanggap siya ng Navy at sinimulan ang proseso na ginugol ng Imperial Japanese Navy ng ilang dekada sa pagpapakinis. Sinanay siya nito. Isinailalim siya sa pisikal at psikolohikal na presyon na kinalibrate upang mahanap ang hangganan. At pagkatapos ay itulak pa ito ng kaunti. Dinisenyo ito upang alisin, sa sistematikong paraan at nang walang sentimiento, ang mga lalaking may hangganan na itinuturing ng Navy na masyadong malapit sa ibabaw. Hindi nasira si Sakai. Hindi ito dahil wala siyang takot o walang limitasyon. Ito ay dahil ang presyong inilapat ng Navy ay hindi. Para sa kanya, ganap na naiiba sa uri ng presyong inilapat ng kanyang kabataan. Narito na siya noon, sa ibang anyo. Alam niya kung paano narito. Naging kwalipikado siya para sa pagsasanay sa aviation noong 1937. Hindi ito karaniwan. Ang programa sa pagsasanay ng piloto ng Imperial Japanese Navy sa panahong ito ay ang pinakamahirap sa mundo sa halos anumang magagamit na sukatan. Sa bawat 100 lalaking nagsisimula, mas mababa sa 10 ang nakakatapos. Ang programa ay hindi dinisenyo upang makabuo ng mga piloto sa diwa ng mga lalaking marunong magpalipad ng eroplano. Idinisenyo ito upang makabuo ng mga piloto sa diwa ng mga lalaki na ang paglipad ay malalim ng nakatanim sa katawan sa pamamagitan ng pag-uulit at matinding stress. Kaya't ito ay gumagana ng automatiko sa mga kondisyon kung saan ang malay na pag-iisip ay masyadong mabagal. Ang teorya sa likod ng paraang ito ay tama. Sa labanan sa himpapawid, ang pilotong kailangan pang mag-isip tungkol sa kanyang eroplano ay huli na. Ang eroplano ay dapat maging bahagi ng katawan. Ang mga kontrol ay dapat maging reflexes. Ang sitwasyon ay dapat maproseso at matugunan ng mas mabilis kaysa sa bilis ng sinasadyang desisyon. Nagtapos si Sakai malapit sa tuktok ng kanyang klase. Natanggap niya ang kanyang wings noong 1937 at itinalaga sa kanyang unang operational unit. Ang hindi sinabi sa kanya, dahil walang sinuman noong 1937 ang may kakayahang magsabi sa kanya, ay kung ano rin ang ginagawa ng pagsasanay na ito sa natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang parehong proseso na nagtatanim ng eroplano sa katawan ay may ginagawa rin sa emosyonal na istruktura ng lalaking nasa loob nito. Ang walang humpay na presyon, ang pag-alis ng anumang nakakasagabal sa operational performance, ang sistematikong pagsasanay sa sarili na isailalim ang lahat sa misyon, ang lahat ng ito ay bumuo sa pilotong gusto ng Navy. Nagsimula rin itong bumuo ng dahan-dahan at hindi nakikita ng iba pang bagay.
Ang kanyang unang combat deployment ay sa China noong 1938. Ang Sino-Japanese War ay nagpapatuloy mula pa noong 1937, iya't ang mga sasakyang panghimpapawid ng hukbong pandagat ng Hapon ay nagbibigay ng suporta sa himpapawid para sa mga operasyon sa malawak na lugar. Nilipad ni Sakai ang kanyang mga unang misyon sa mga lungsod ng China. Natuto siya ng mga bagay sa China na walang programa sa pagsasanay ang makapagtuturo at walang sinumang nakaupo sa loob ng silid-aralan ang lubos na makakausap. Natutunan niya na ang distansya sa pagitan ng isang target sa iyong gun sight at isang tao ay isang bagay na kailangang turuan ng isip na hawakan. Hindi para baliwalain, para hawakan. May pagkakaiba at ang pagkakaiba ay mahalaga, bagaman aabutin siya ng maraming taon bago ito maunawaan. Natutunan niya na ang ilang lalaki ay mas madaling nakakahawak nito kaysa sa iba. Natutunan niya partikular na madali niya itong nahahawakan, na itinabi niya ang impormasyong ito tungkol sa kanyang sarili kasama ng lahat ng iba pa. Hindi niya ito sinuri. Walang istruktura sa loob ng kulturang kanyang tinitirhan, sa loob ng institusyong kanyang pinaglilingkuran, na magbibigay sa kanya ng balangkas para suriin ito. Ang tanong na ibinabangon nito, kung ano ang ibig sabihin tungkol sa kanya na magagawa niya ito nang walang halatang kahirapan, ay hindi isang tanong na interesado ang Imperial Japanese Navy na itanong niya. Ang Imperial Japanese Navy ay interesado sa operational outcome. Ang operational outcome ay mabuti, nagpatuloy siya. Sa oras na sinalakay ng Hapon ang Pearl Harbor noong ika-7 ng Disyembre, 1941, si Sakai ay 3 taon nang lumilipad sa mga combat missions. Nakabuo siya ng mga gawi at instincts na kalaunan ay magiging paksa ng mga libro at dokumentaryo at ang magalang na pagtatasa ng mga lalaking lumipad laban sa kanya. Kailanman ay hindi siya nag-aksaya ng bala. Kailanman ay hindi siya gumawa ng maniobra na hindi niya kayang baligtarin. Pinag-aralan niya ang bawat uri ng eroplano ng kaaway na kanyang nakakaharap ng may matinding atensyon ng isang lalaking nakauunawa na ang hindi kumpletong kaalaman ay isang operational liability. Lumalapit siya sa mga distansyang itinuturing ng ibang piloto na padalos-dalos bago magpaputok. Dahil sa malapitang distansya ang kanyang katumpakan ay sapat na mataas upang makapatay gamit ang mas kaunting bala at malantad ang sarili sa mas maikling oras. Hindi siya padalos-dalos. Siya ay tumpak. Ang mga iyon ay hindi magkaparehong bagay, at isa siya sa ilang mga piloto sa anumang Air Force doon sa yugtong ito ng digmaan na ganap na nais sa puso ang pagkakaiba. Ang kanyang bilang ng napatumba sa panahon ng Pearl Harbor ay nasa higit sa 20. Ang mga record mula sa panahon sa China ay hindi kumpleto sa mga paraang karaniwang ginagawa ng pagtatala ng militar ng Hapon sa panahong iyon. Ang kumpleto at ang pari-pareho sa mga salaysay ng bawat lalaking lumipad kasama niya sa panahong ito ay ang larawan ng isang pilotong tila kakaiba ang pagiging mahinahon. Hindi niya itinataas ang kanyang boses sa radyo. Sinusuri niya ang mga labanan pagkatapos ng may malinaw na analytical clarity ng isang lalaking sinusuri ang video ng pagganap ng ibang tao. Pinoproseso niya ang nangyari, tinutukoy kung ano ang maaring ginawa ng mas mabuti. Itinatala ito sa maliit na kwaderno, why not lumilipat sa susunod na misyon? Ang mga lalaking lumilipad kasama niya ay nakikita itong nakakapanatag at sa parehong oras ay medyo mahirap pangalanan. Hindi siya malamig. Hindi siya suplado. Inaalagaan niya ang mga mas batang piloto sa paraang inaalagaan ng isang manggagawa ang mga apprentice, nang may direkta at walang halong sentimiento. Napapansin niya kapag ang isang tao ay nahihirapan at tinutugunan ito sa praktikal na paraan. Hindi siya nagpupuri ng labis at hindi siya pumupunan ng malupit. Ang hindi niya ginagawa at ang hindi mapapansin ng mga lalaki sa paligid niya bilang mahalaga hanggang sa huli na ay ang pag-usap tungkol sa kanyang sarili. Hindi tungkol sa kanyang kabataan. Hindi tungkol sa kanyang pamilya. Hindi tungkol sa kung ano ang iniisip niyang nangyayari sa kanya. Noong mga usapang kanyang kinasasangkutan ay tungkol sa eroplano. Tungkol sa eroplano ng kaaway, tungkol sa susunod na misyon. Ang ibang mga usapan, ang mga nangyayari sa pagitan ng mga misyon, kapag ang mga lalaki ay nagiinuman at naglalaro at nag-uusap tungkol sa bahay at sa mga babae, at kung ano ang gagawin nila kapag tapos na ang digmaan,
Ang mga usapang iyon ay nangyayari sa paligid niya. Naroon siya. Naroroon siya. Hindi lang siya ganap na kabilang sa mga iyon. Hindi ito katakataka noong 1941 at 41. Ang bawat lalaki sa bawat combat unit sa bawat Air Force sa bawat bansa ay bumubuo ng kanyang sariling paraan para hawakan ang distansya sa pagitan ng ginagawa niya sa himpapawid at kung ano siya sa lupa. Ang paghawak na ito ay kinakailangan. Kung wala ito, ang bagay ay hindi magagawa. Ang paghawak ay nagkakaroon ng iba't ibang anyo sa iba't ibang lalaki at wala sa mga anyong iyon. Noong 1941 o 1942 o sa loob ng ilang dekada pagkatapos, ang may klinikal na pangalan o mga protocol sa paggamot. Ang anyo ni Sakai ay tahimik. Ito ay kontrolado. Gumagana ito sa aspetong operasyonal nang mas mahusay kaysa sa halos anumang iba pang piloto sa mundo sa sandaling ito ng digmaan. Ito rin ay sa paraang hindi niya sisimulang maunawaan sa loob ng maraming taon, unti-unting umuubos sa kanya. Ang Pilipinas ay nasakop ng Hapon sa mga unang buwan ng 1942. Ang Java ay nasakop. Ang Borneo ay nasakop. Si Sakai ay bahagi ng pagwawalis sa buong Timog Silangang Asya, lumilipad mula sa isang base patungo sa isa pa habang sumusulong ang hanay ng labanan, nakakaipon ng mga napatumba laban sa mga eroplano ng Dutch sa Java, laban sa mga eroplano ng Britanya sa Singapore, laban sa mga eroplano ng Amerika sa Pilipinas at sa mga karagatan sa paligid nila. Sa panahong ito, ang kanyang pangalan ay nagsimulang kumalat sa mga Japanese naval aviators sa partikular na paraan kung paano kumakalat ang mga pangalan kapag ang isang tao ay naging pamantayan. Hindi sikat sa paraang sikat ang mga general o admiral. Sikat sa paraang ang isang partikular na diskarte sa isang problema ay naging batayan. Kapag ang mga mas batang piloto ay gustong ilarawan ang tamang pagsasagawa ng isang deflection shot o isang high side attack o isang gun range assessment, inilalarawan nila ito gaya ng ginagawa ni Sakai. Siya ay 25 taong gulang. Naging isang pang-uri na siya. Hindi siya tila nagagalak dito. Itinatala niya ito gaya ng pagtala niya sa lahat, nang walang nakikitang emosyonal na tugon bilang impormasyon tungkol sa operational environment sa halip na impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Hindi ito huwad na pagpapakumbaba. Hindi ito paimbabaw na kababaang loob. Ito ang tunay na tugon ng isang lalaki na ang internal accounting system ay, sa loob ng 3 taon ng pakikipaglaban, unti-unting pinasimple upang subaybayan lamang ang mahalaga para sa susunod na misyon. Ang lahat ng iba pa ay sistematikong isinantabi. Ang tanong kung ano ang nangyayari sa mga isinantabi, kung saan ito napupunta, kung ito ba ay naiipon sa isang lugar o sadyang tumitigil na sa pag-iral, ay hindi isang tanong na kayang itanong ni Sakai noong 1942. Halos hindi pa ito tanong na kayang itanong ng medisina noong 1942. Ang konseptual na balangkas ay hindi pa umiiral. Ang bokabularyo ay hindi pa nabubuo. May mga bagay na nangyayari sa mga lalaking gumugol ng maraming taon sa pakikipaglaban na hindi magkakaroon ng mga pangalan sa loob ng 4 pang dekada, at ang ilan sa mga ito ay hindi magkakaroon ng epektibong paggamot sa loob ng 6 pa. Ang nangyayari kay Saburo Sakai sa tagsibol ng 1942 ay walang pangalan. Ito rin ay hindi nakikita. Mula sa labas, gumaganap siya sa rurok ng kanyang mga kakayahan. Mula sa loob, ang pagganap na lamang ang natitirang bagay. Sa tag-init ng 1942, itinalaga siya sa ika-204 na Naval Air Group sa Rabaul, ang malaking base ng Hapon sa New Britain na nagsisilbing staging point para sa mga operasyon sa buong Solomon Islands. Ang Rabaul noong 1942 ay isa sa mga pinaka-intense na lokasyon sa digmaan sa Pasipiko. May mga misyong inilulunsad araw-araw. Ang bilis ay walang humpay. Para sa karamihan ng mga piloto, abon ng bilis ay nakakapagod. Para kay Sakai, ang bilis ay, sa paraang hindi niya maipaliwanag, nakakapagpatatag. Hanggat may misyon, may istruktura. Hanggat may istruktura, ang ibang mga bagay, ang mga bagay na walang mapuntahan, ay walang puwang upang lumitaw.
Siya ay pinakapayapa ayon sa ulat ng kanyang mga ground crew sa huli sa loob ng cockpit. Siya ay pinakaganap na sarili niya kapag siya ay lumilipad. Ang obserbasyon ay nilayon bilang papuri. Ito ay tumpak. Ito rin ang unang panlabas na dokumentasyon ng isang bagay na magiging napakahirap pakisamahan sa mga taon pagkatapos ng digmaan. Ang pagsalakay ng mga Amerikano sa Guadalcanal noong ika-7 ng Agosto, 1942 ay nagdala sa buong Rabaul Air Group sa agaran at maximum effort na tugon. Ilulumunsad si Sakay noong umagang iyon kasama ang isang malaking pormasyon ng mga Zero na lumilipad bilang escort para sa mga bomber na umaatake sa landing fleet ng Amerika. Ang labanan sa Guadalcanal ay mahaba at malupit. Hinarap ng mga Wildcat ang pormasyon ng mga Zero. Winasak ni Sakay ang ilan sa mga ito. Ang kanyang pagganap ay sa anumang teknikal na sukatan, pambihira. Sa oras na humuhupa na ang labanan, nasa itaas siya, naghahanap ng mga naiwan, nagsasagawa ng metodikal na pagsisiyasat sa airspace na ginawa na niya ng daan-daang beses noon. Siya ay pagod. Hindi baldado, hindi pabaya. Pagod sa paraan na ang sinumang lalaki ay mapapagod pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban sa matinding taas. Pagod sa paraan na ang isang lalaki ay mapapagod kapag tumatakbo siya sa maximum capacity sa loob ng 3 taon ng walang pahingang sapat na mahalaga. Nakahanap siya ng pinaniniwalaan niyang 8 Zero na lumilipad ng may pormasyon sa ibaba niya. Sinimulan niya ang kanyang paglapit. Sa malapitang distansya, sapat na malapit upang makita ng malinaw ang eroplano, natukoy niya ang kanyang pagkakamali. Hindi sila mga Zero. Sila ay mga Grumman TBF Avenger, mga torpedo bomber ng Amerika. Mabigat at mabagal kumpara sa isang fighter ngunit may mga rear gunner na ang trabaho ay eksaktong sitwasyong ito. Masyado na siyang nakatuon para kumalas ng malinis. Sapat na siyang malapit para makita siya ng malinaw ng mga rear gunner sa pamamagitan ng kanilang mga sights. Isa sa kanila ang nagpaputok. Yung nangyari sa loob ng cockpit ng Zero ni Sakay sa sumunod na ilang segundo ay isang bagay na ilalarawan niya sa kanyang memoir 16 na taon. Ang lumipas ng may klinikal na katumpakan na ituturing ng kanyang mga editor na nakakabahala at makikita ng mga mambabasa na hindi malilimutan. Ang bala ay pumasok sa kanang bahagi ng kanyang bungo. Ang mundo ay nahati. Ang kanang bahagi ay naging itim ng may ganap na kadiliman na agaran. Ang kaliwang bahagi ay naging isang bahid, mga hugis na walang gilid, liwanag na walang pinagmulan. Ang kanyang kaliwang kamay, ang kamay sa throttle, ay tumigil sa pagtugon sa mga utos sa paraan na ang isang kamay ay tumutugon sa mga utos. Nararamdaman niya ito sa throttle ngunit ang kapit ay mali, hindi mapagkakatiwalaan, isang bagay na nangangailangan ng hiwalay na malay na atensyon upang mapanatili. Yak na puno ng dugo ang cockpit. Naririnig niya ito at ang detalyeng ito ay mananatili sa bawat salaysay ng kwentong ito dahil ito ang partikular na detalyeng naghahatid ng laki ng nangyayari, hindi ang dami kundi ang tunog. Ang katotohanang sapat na ito para gumawa ng tunog. Hindi siya nawalan ng malay. Sasabihin niya sa huli at tatanggapin ng kanyang mga nakakausap sa loob ng 6 na dekada dahil wala silang mas mahusay na paliwanag na ang pumigil sa kanya sa pagkawala ng malay ay ang parehong bagay na pumipigil sa kanya sa paggawa ng mga pagkakamali sa labanan. Sinanay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng maraming taon ng paglipad na subaybayan at itama ang kanyang sariling kalagayan ng patuloy at walang hinto. Ang pagsubaybay ay hindi huminto nang pumasok ang bala sa kanyang bungo. Nag-adjust ito. Ang kanyang unang malinaw na kaisipan, ayon sa kanyang sariling salaysay sa memoir, ay hindi tungkol sa sakit. Hindi ito tungkol sa kaligtasan sa anumang pangkalahatang diwa. Ito ay tungkol sa eroplano. Ang Zero ay nagkakahalaga ng mga yaman ng emperador at kumakatawan sa paggawa ng mga taong bumuo nito. Ipinagkatiwala ito sa kanya. Ibabalik niya ito. Iyon ang iniisip niya. Ang eroplano. Inikot niya ang Zero patungo sa Rabaul at sinimulang lumipad patungong timog sa ibabaw ng Solomon Sea, mag-isa, sa isang eroplanong halos hindi niya makita para makontrol. Nawawala ng dugo sa bilis na dapat ay magpapaimposible sa kanyang ginagawa sa aspetong pisyolohikal. Naglalayag sa pamamagitan ng instinct at sa posisyon ng araw sa pamamagitan ng isang matang naghahatid ng impormasyon ng hindi mapagkakatiwalaan at hindi kumpleto.
na minsan siyang nawalan ng malay sa ibabaw ng karagatan. Nagkamalay siya, bagaman hindi niya masabi kung paano o ano ang nagbalik sa kanya. Nawalan siya ng malay sa ikalawang pagkakataon, mas malapit na sa Rabaul. Nagkamalay siyang muli. Binabaan niya ang taas ng maramdaman niyang nawawala siya upang ang ibabaw ng karagatan ay magbigay sa kanya ng reference point, upang ang pagkakaiba sa pagitan ng dagat at ng langit ay manatiling makikilala sa pamamagitan ng nanghihinang kaliwang mata. Dumaan siya sa isang punto sa teritoryong hawak ng mga Amerikano. Hindi siya pinaputukan. Ang mga Amerikano na maaring nakatingin ay alinman sa hindi siya nakita o nakakita ng isang bagay sa gulugulong flight path ng isang sirang zero at hindi matukoy kung ito ay isang banta o tapos na. Lumapag siya sa Rabaul sa humigit kumulang 1,500 oras. Moing ang mga ground crew na nakarating sa kanyang eroplano ay nakakita ng isang lalaking nababalot ng dugo mula sa helmet hanggang sa sapatos. Hindi nila makita ang mga sugat dahil sa dugo. Inakala nilang patay na siya o ilang segundo na lang ang itatagal. Sila ay kumikilos sa makatuwirang palagay na ang katawan ng tao ay hindi kayang makayanan ang ganitong antas ng pagkawala ng dugo at gumagana pa rin. Siya ay gumagana. Ang kanyang mga unang salita ayon sa salaysay ng crew chief na unang nakarating sa kanya ay isang kahilingan para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga piloto mula sa kanyang pormasyon. Dinala siya sa base hospital. Ang mga siruhano na nagsuri sa kanya ay natukoy na ang bala ay pumasok sa kanang hemisphere ng bungo ng hindi tumatagos sa brainstem, na siyang partikular na dahilan kung bakit siya buhay. Kanyang kanang mata ay wala na. Ang pinsala sa kaliwang mata ay malubha at ang prognosis ay hindi tiyak. Ang paralysis sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay neurological at maaaring malunasan o hindi. Siya ay 26 na taong gulang. Ang 2 taon ng paggaling na sumunod ay nakatala sa mga record ng medisina ng Imperial Japanese Navy at sa mga bahagi ng huling isinulat ni Sakai at sa mga salaysay ng mga lalaking nakakilala sa kanya sa panahong ito. Ang mga ito ay bumubuo sa isa sa mga pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay, na isang makabuluhang pahayag para sa isang lalaking gumugol ng 3 taon sa paglipad sa mga combat missions sa buong Pasipiko. Nasa Yokosuka Naval Hospital siya sa kalakhan ng 1,943. Ginawa ng mga siruhano ang kanilang makakaya sa kung anong mayroon sila. Na siyang limitadong kalagayan ng gamot militar noong 1,943 kahit saan at partikular sa isang hapon na nagsisimulang makaramdam. Sa kalagitnaan ng taong iyon, ng bigat ng isang digmaang nagkakamali sa mga paraang hindi kinikilala ng mga opisyal na komunikasyon. Inoperahan siya ng maraming beses. Ang mga pamamaraan ay isinagawa ng may limitadong anesthesia dahil ang mga supply ng anesthesia ay rinarasyon. Hindi siya nagreklamo tungkol dito sa anumang dokumentadong paraan. Ang rehabilitasyon ng paralisadong kaliwang bahagi ay isang bagay na pinangunahan niya mismo nang may parehong masidhing determinasyon na inilapat niya sa lahat ng iba pa sa kanyang buhay. Nagtatag siya ng pang-araw-araw na regimen ng mga ehersisyo. Itinulak niya ang sarili lampas sa mga sakit na palaging idinudulot ng pisikal na rehabilitasyon. Sinubaybayan niya ang kanyang sariling pag-unlad nang may parehong metodikal na atensyon na dinala niya sa pagsubaybay sa mga napatumba. Itinatala ang mga pagbuti at pagkabigo ng may parehong kawalan ng emosyon. Bahagyang gumaling ang kaliwang mata. Ang kanang mata ay hindi na gumaling kailanman. Sa pamantayan ng bawat Air Force mo sa mundo, ang isang pilotong may iisang mata lamang ang gumagana ay isang pilotong hindi na maaring lumipad sa labanan. Ang pagkawala ng depth perception na bunga ng pagkawala ng isang mata ay nagpapaimposible sa tumpak na pagtatasa ng distansya sa labanan sa himpapawid. Ang pagkawala ng peripheral vision sa apektadong bahagi ay lumilikha ng mga kahinaan na makikita at sasamantalahin ng isang bihasang pilotong kaaway. Ang matematika ng labanan sa himpapawid ay hindi gumagana para sa isang pilotong may iisang mata. Ipinaalam ito kay Sakai. Tinanggap niya ang impormasyon ng may parehong kahinahunan gaya ng pagtanggap niya sa lahat ng impormasyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang sanayin ang kanyang sarili, mag-isa, gamit ang mga pansamantalang ehersisyo upang punan ang hindi na naibibigay ng kanyang kanang mata.
Nakabuo siya ng mga teknik para sa pagtatasa ng distansya gamit ang isang mata na wala sa anumang manual ng pagsasanay, dahil walang manual ng pagsasanay ang isinulat para sa sitwasyong ito. Sinubukan niya ang mga ito. Pinino niya ang mga ito. Sinubukan niyang muli. Noong 1944, ang Imperial Japanese Navy ay nasa desperadong pangangailangan ng mga bihasang piloto. Ang Marianas Turkey Shoot noong Hunyo 1944 ay wawasak sa huling makabuluhang reserba ng mga sinanay na naval aviators na mayroon ng Hapon. Ang Navy na nagsanay kay Sakai na nagpasa ng 10% ng mga aplikante nito hanggang sa kwalifikasyon ay tumatanggap na ngayon ng mga lalaking may 40 oras lamang ng kabuuang flight time at inilalagay sila sa mga eroplano laban sa mga Amerikano na may 300 oras man lang bago ang kanilang unang operational mission. Sa kontekstong ito, gumawa ng eksepsyon ng Navy. Ang isang pilotong may iisang mata na dating pinakamahusay na mandirigma sa himpapawid na nailabas ng serbisyo ay mas mabuti kaysa sa mga alternatibong ibinibigay ng 1,000 narahan 44. Ibinalik si Sakai sa flight status. Nagbalik siya sa pakikipaglaban sa ibabaw ng Iwo Jima noong 1944. Nakapagtumba siya ng karagdagang mga eroplano. Nakaligtas siya sa mga labanan na sa aspetong estatistikal ay hindi dapat naglalabas ng mga nakakaligtas mula sa panig ng Hapon. Gumaganap siya sa isang antas na, sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, ay halos hindi maunawaan sa anumang makatuwirang pagtatasa ng kung ano ang dapat na kayang gawin ng isang tao sa kanyang kalagayan. At pagkatapos noong 15 ng Agosto, 1945, dumating ang tinig ng emperador sa radyo, manipis at formal, nagsasalita sa mataas na antas ng klasikal na Hapon na nag-aanunsyo na ang Hapon ay titiisin ang hindi matitiis. Tapos na ang digmaan. Sinimulan na ni Saburo Sakai ang proseso ng pag-uwi. Siya ay 28 taong gulang. 11 taon siyang naka-uniforme. Nakapagtala siya ng higit sa 200 combat mission sa buong China at Timog Silangang Asya, Pilipinas at Pasipiko. Mayroon siyang fragment ng bala na nakabaon sa kanyang bungo, isang gumaganang mata at isang kaliwang kamay na kung minsan, sa tuwing malamig ang panahon, ay nagpapaalala sa kanya ng hapong itinigil nito ang paggana sa ibabaw ng Solomon Sea. Ang kanyang bilang ng napatumba, kumpirmado, ay nasa 64. Mayroon siyang maliit na kuwaderno. Ang sulat kamay ay maingat pa rin. Ang Hapon noong Agosto 1945 ay hindi na ang bansang nagpadala sa kanya sa China noong 1938. Ang Hapong iyon ay isang bansang nasa rurok ng isang partikular na uri ng institusyonal na kumpiyansa, lumalawak sa buong Asya, sigurado sa kanyang tadhana, nakaorganisa sa paligid ng isang moral na balangkas na ginawang ang serbisyo militar ang pinakamataas na pagpapahayag ng buhay ng tao at ang pagkamatay sa serbisyong iyon ang pinakaganap na anyo ng kahulugang makakamit. Ito ay isang Hapon kung saan ang pagkatao ni Sakai, ang kung ano ang sinanay niyang kahinatnan, ay hindi lamang pinahahalagahan kundi sa ilang mahahalagang aspeto ay ang siyang huwaran. Ang Hapong ito ay bansa ng mga sunog na lungsod. Ang Tokyo ay napaulanan ng mga bombang apoy. Ang Hiroshima at Nagasaki ay naging abo. Ang infrastruktura ng bansa ay nasira sa mga paraang aabuti ng isang henerasyon bago maayos. Seryoso ang sitwasyon sa pagkain. Ang institusyong nag-organisa sa buhay ng mga Hapon sa loob ng ilang dekada, ang establishmento ng militar na nagsabi sa mga kabataang lalaki kung sino sila at para saan sila, ay formal ng binuwag ayon sa mga tuntunin ng pagsuko. Ang gobyerno ng okupasyon ni General Douglas MacArthur ay nasa proseso ng muling pagsulat ng konstitusyonal na balangkas ng bansa. Pinapalitan ang ganap na awtoridad ng emperador ng parlamentaryong demokrasya, pinapalitan ang sentral na papel ng militar sa lipunan ng isang legal na pagbabawal sa mga opensibong sandatahang lakas. Umuwi si Sakai sa isang bansang sinusubukang maging isang bagay na ganap na kakaiba sa kung ano ito noong siya ay umalis, sa ilalim ng panlabas na presyon at sa mabilis na paraan. Hindi niya alam kung paano mamuhay rito. Hindi ito isang dramatikong pahayag. Ito ay isang praktikal na pahayag
na sinabi sa pinakatumpak na paraan. Siya ay 28 taong gulang. Nasa militar na siya simula noong siya ay 17. Ang mahalagang dekada ng kanyang pagkaadulto ay ginugol sa mga cockpit sa ibabaw ng mga dayuhang bansa. Napapalibutan ng mga lalaking ang buong pag-iral ay nakaorganisa sa parehong layunin gaya ng sa kanya. Wala siyang kasanayang pangsibilyan sa anumang paraang kinikilala ng ekonomiyang pangsibilyan pagkatapos ng digmaan. Mayroon siyang kwaderno na may bilang ng napatumba. Mayroon siyang bungo na may fragment ng bala. Mayroon siyang mga gawin ng isip na ganap na hinubog ng 11 taon ng buhay militar. Kaya hindi basta-basta naglalaho ang mga ito dahil lamang nagsalita ang isang emperador sa radyo. Ang hapong dinatnan niya sa kanyang pag-uwi ay sinusubukang huwag mag-isip tungkol sa mga lalaking gaya niya. Hindi dahil sa walang pakialam ang bansa sa kanya. Mo dahil ang pag-iisip tungkol sa kanya ay nangangailangan ng pag-iisip tungkol sa kung ano siya noon at kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang bansang lumikha sa kanya. At ang pag-iisip na iyon noong 1945 at sa loob ng maraming taon pagkatapos ay isang bagay na napakahirap gawin ng Japan pagkatapos ng digmaan ng may katapatan. Ang opisyal na posisyon ay ang Hapon ay nailigaw ng mga militarista na nagmaniobra sa populasyon at sa emperador patungo sa isang digmaan ng agresyon na nagtapos sa malubhang pagkatalo. Ang posisyong ito ay kapaki-pakinabang dahil ipinapamahagi nito ang responsibilidad sa paraang nagbibigay daan sa bansa na sumulong. Ito rin ay, gaya ng lahat ng mga posisyong pangunahing kapaki-pakinabang, hindi kumpleto sa mga paraang mahalaga. Hindi swak si sakay sa opisyal na posisyon. Hindi siya ni maniobra. Hindi siya niloko. Naniwala siya sa kanyang ginagawa ng may kaganapan at kalinawan na walang puwang sa opisyal na posisyon. Siya ay, ayon sa kanyang sariling salaysay sa huli, at sa bawat mapapatunayang panlabas na sukatan, isang masigla at kusang loob na kalahok sa digma ang kanyang nilabanan. Napakahusay niya rito, ipinagmamalaki niyang pambihira siya rito. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang mamuhay kasama nito sa isang bansang nagpasya, ng opisyal na ang bagay kung saan siya naging pambihira ay isang pagkakamali. Sinubukan niya ang iba't ibang uri ng trabaho. Wala sa mga ito ang bumagay sa paraang bumagay sa kanya ang paglipad. Wala sa mga ito ang gumamit sa partikular na kombinasyon ng mga kakayahang nakita sa kanya ng Navy noong 1937 at ginugol ang maraming taon sa pagpapaunlad. Siya ay tumpak at metodikal at may kakayahan sa patuloy na pagsisikap sa mga kondisyong nagpapahinto sa ibang tao at wala sa mga magagamit na trabaho sa Japan pagkatapos ng digmaan ang partikular na nangangailangan ng mga bagay na ito o nagbibigay ng gantimpala sa mga paraang tila katumbas ng naging kapalit nito sa kanya. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang nagsabi ng bagay na matagal nang napapansin ng mga tao sa paligid niya mula nang siya ay bumalik. Sinabi niya ito sa gitna ng isang ordinaryong pag-uusap tungkol sa ibang bagay. Sinabi niya ito bilang isang obserbasyon nang walang kalupitan sa paraang nagsasabi ang mga tao ng mga bagay tungkol sa mga mahal nila na matagal na nilang iniisip at sa wakas ay hindi na nakahanap ng dahilan para hindi sabihin. Sabi niya, mas madali kang ngumiti noon kaysa ngayon. Hindi niya ito itinanggi, hindi niya ito ipinaliwanag. Hinayaan niya lang itong manatili sa kanya gaya ng pagtanggap mo sa isang bagay na tumpak at hindi mo na mababago at wala ka pang balangkas para maunawaan. Ang tanong na ibinangon ng kanyang kapatid nang hindi sinasadya ay ang siyang nasa sentro ng lahat ng sumunod. Hindi ang bilang ng napatumba, hindi ang eroplano, hindi ang 4 na oras at 45 minuto ng dugo ang paglipad na itatanong sa kanya ng mga mamamahayag sa susunod na 50 taon. Iyon ang mga kwentong nakikita ng ibang tao na kawili-wili. Iyon ang mga dramatikong elemento, ang mga napagkakasya sa mga pangungusap, ang mga nagpapadilat ng mata. Ang tanong na ibinangon ng kanyang kapatid ay mas mahirap. Ito ang tanong na wala pang klinikal na pangalan ng mundo pagkatapos ng digmaan at hindi magkakaroon sa loob ng maraming dekada. Ano ang ginawa ng 200 misyon sa taong lumipad sa mga ito? Ang lalaking gumugol ng maraming taon sa pagpili ng mga target na tao ng may matinding atensyon ng isang bihasang manggagawa na humawak sa distansya sa pagitan ng gun sight at ng taong nasa loob nito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang internal na sistema na napakaganap. Kaya ang paghawak na iyon
ay naging mismong pagkatao na niya, na lumipad pa uwi na may bala sa bungo. Dahil ang pagsubaybay ay hindi huminto kahit noon, ano ang natira sa kanya matapos kunin ang bagay na nag-organisa sa kanya? Ang sagot ay nagsimulang dumating mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Sa huling bahagi ng dekada 1900 at 40 at patungo sa dekada 1950, di habang muling bumabangon ang Japan at muling hinuhubog ng okupasyon ang relasyon ng bansa sa sarili nitong nakaraan, nagsimulang gumawa si Sakai ng isang bagay na walang katulad sa balangkas ng sarili niyang kultura kung paano dapat kumilos ang isang dating sundalo. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga lalaking sumubok pumatay sa kanya. Mga dating Amerikanong naval aviators. Mga lalaking lumipad sa mga Wildcat at Hellcat at Corsair sa ibabaw ng parehong katubigan kung saan niya nilipad ang kanyang Zero. Mga lalaking naging kaaway sa pinakaagran at operational na paraan. Mga lalaking gustong mamatay siya at may kakayahan at intensyong gawin iyon sa anumang umaga sa pagitan ng 1941 at 1945. Sumulat siya ng mga liham. Pumayag siyang makipagkita. Naglakbay siya sa huli patungo sa Estados Unidos ay na isang gawaing nangangailangan mula sa isang lalaki ng kanyang henerasyon at background at kasaysayan ng isang uri ng pagsisikap na hindi nakikita sa mga larawan ng mismong mga pagkikita. Ang mga pagkikita ay kakaiba, nagkakaisa ang mga salaysay tungkol dito. Sa partikular na paraan na ang mga pagkikita ay kakaiba, kapag ang mga kalahok ay may pinagsaluhang karanasan na napakatindi. Kaya lumilikha ito ng isang uri ng pagpapalagayang loob na hindi ibinibigay ng mga normal na sosyal na balangkas. Ang mga lalaking sumubok pumatay kay Sakai at ang lalaking pumatay sa kanilang mga kasamahan ay nakaupo sa parehong silid at natuklasan na ang karanasang pinagsaluhan nila ay, sa isang mahalagang paraan, mas totoo kaysa sa pagsalungat na nag-organisa rito. Nakipag-ugnayan siya sa loob ng maraming taon sa mga lalaking kanyang kinalaban. Inakabuo siya, kasama ang ilan sa kanila, ng mga pagkakaibigang tumagal sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, na isang mahabang buhay. Hindi ito rekonsilyasyon sa mababaw na diwa ng salitang iyon, ang diwa na nagpapahiwatig ng isang resolusyon at isang pakikipagkamay na nag-iiwan sa nakaraan sa likod ng lahat ng kasangkot. Ang nakaraan ay hindi maaring iwanan sa likod. Ang mga patay ay patay pa rin. Ang mga nawawalang mata ay wala pa rin. Ang fragment ng bala sa bungo ay naroon pa rin. Ang ibinibigay ng mga pagkikita ay isang bagay na naiiba at mas payak, at sa ilang paraan ay mas kapaki-pakinabang. Nagbibigay ang mga ito ng konteksto kung saan ang karanasan ay maaring mapag-usapan kasama ang mga taong aktwal na dumaan sa karanasan. Kung saan ang partikular na katotohanan ng kung ano ang lumipad sa mga combat missions sa buong Pasipiko sa loob ng maraming taon ay maaaring sabihin ng malakas sa isang taong kikilala rito bilang totoo sa halip na isalin ito sa isang bagay na mas ligtas at mas komportable at hindi gaanong tumpak. Ang kanyang mga katapat na Amerikano, ang mga nakipag-ugnayan sa kanya, ang mga nakatagpo sa kanya sa mga conference room at sa mga reunion event ay naglalarawan sa kanya ng pare-pareho. Siya ay tumpak. Siya ay tapat. Tunay siyang interesado sa kanilang karanasan at tunay na handang talakayin ang sa kanya. Tumatawa siya, sa huli, sa mga tamang sandali. Siya ay hindi, ayon sa mga paglalarawan, sira. Ngunit siya ay iba sa paraang silang lahat ay iba. Uwing sa paraang ang mga lalaking nakagawa na ng kanilang ginawa ay iba sa mga lalaking hindi pa nakakagawa nito, sa paraang hindi nawawala at hindi kailangang mawala. At ang pagpapanggap na dapat itong mawala ay magiging isang insulto. Ang kanyang memoir ay nalathala sa wikang Hapon noong 1957 sa ilalim ng pamagat na Samurai. Isang pagsasalin sa Ingles ang lumitaw ng sumunod na taon at ang aklat ay naging isa sa pinakamalawak na binasang first-person account ng aerial combat na naisulat kailanman. Ito ay tumpak. Ito ay tapat tungkol sa mga napatumba, tungkol sa teknik, tungkol sa partikular na kasiyahan ng mahusay na paglipad sa mga kondisyong nangangailangan ng mahusay na paglipad. Hindi nito ginagawang romantiko ang labanan. Hindi rin ito nagpapakita ng paimbabaw na pagkasindak na inaasahan minsan ng mga tagapakinig pagkatapos ng digmaan mula sa mga lalaking lumaban para sa panig na natalo sa isang digmaang nagbunga ng mga resultang katulad nito.
Sumulat si Sakay tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Sumulat siya tungkol dito bilang isang taong tunay na nakatuon sa kanyang ginagawa habang ginagawa niya ito. At ngayon ay tumitingin dito mula sa sapat na distansya upang mailarawan ito ng tumpak at hindi handang magpanggap na hindi siya gaanong nakatuon noon para lamang gawing mas komportable ang salaysay para sa mga mambabasang nangangailangan ng pagpapanggap na iyon para maayos ang sarili nilang damdamin tungkol sa nangyari. Dahil dito, ang aklat, depende sa kung sino ang nagbabasa at kung ano ang dala nila, ay maaring maging napakatapat o napaka-hindi komportable. Minsan ay pareho itong nararamdaman ng sabay. Naglalakbay siya para sa mga lecture at airshow appearances at veterans reunion events sa Japan at paminsan-minsan sa ibang bansa. Nakikipagkita siya sa mga pilotong Amerikano sa mga kaganapang ito ng may parehong direkta at parehong kahinahunan na dinala niya sa lahat ng iba pang bagay. Ang mga pilotong Amerikano na may sariling bersyon ng parehong tanong na itinanong ng kanyang kapatid, na sinusubukan ding malaman kung ano ang gagawin sa bagay na naging pagkatao nila, at sa mga bagay na kanilang ginawa ay nakakakita ng isang bagay sa kanya na hindi nila laging nakikita sa isa't isa. Siya ay, sabi nila sa iba't ibang paraan sa iba't ibang salaysay, isang taong pumasok ng sagad dito at bumalik ng tapat. Inay nakatanggap siya ng mga parangal at pagkilala mula sa gobyerno ng Hapon at mula sa mga organisasyon ng aviation. Siya ay kinukuhanan ng larawan. Ini-interview siya. Paulit-ulit siyang tinatanong ng mga mamamahayag at historiador at mga documentary makers at mga estudyante na ipaliwanag ang 4 oras at 45 minuto. Ipinapaliwanag niya ito sa bawat pagkakataon ng may parehong klinikal na katumpakan, ng walang pagmamalabis, ng walang huwad na pagpapakumbaba. Kailanman ay hindi siya tinanong, sa alinman sa mga dokumentadong interview mula sa panahong ito, ng tanong na itinanong ng kanyang kapatid. Hindi ito ang uri ng tanong na itinatanong ng mga mamamahayag sa panahong ito. Hindi ito ang uri ng tanong na kinikilala ng mga organisasyon ng mga veterano sa panahong ito bilang isang lehitimong paksa para sa pampublikong diskusyon. Ang mga balangkas na magpapahintulot na masabi ito sa isang formal na konteksto ay dekada pa ang layo. Namuhay siya kasama nito ng pribado. Nakahanap siya ng mga bahagi ng sagot sa mga lugar na hindi halata. Noong dekada 1970 at 70 at 1980, gumugugol siya ng oras kasama ang mga mas batang piloto, sa mga mahilig sa aviation, sa mga estudyanteng pumupunta upang pakinggan siyang magsalita sa mga airshow at universidad. Mapasensya siya sa kanila sa paraang mapasensya siya sa mga mas batang piloto sa mga air group ng direkta at walang sentimentalidad at may tunay na atensyon sa kung ano ang aktwal nilang kailangang maunawaan sa halip na kung ano ang iniisip nilang gusto nilang marinig. Yan sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na wala sa mga opisyal na salaysay, hindi mga lihim, hindi mga kumpisal. Mga bagay na sadyang totoo at hindi isinama sa mga opisyal na salaysay, dahil ang mga opisyal na salaysay ay nakaorganisa sa paligid ng kung ano ang dramatiko at kung ano ang ligtas sa halip na kung ano ang tumpak at kung ano ang kumpleto. Sinasabi niya sa kanila na ang katumpakan ay hindi katulad ng kumpiyansa, na ang mga lalaking tila pinakasigurado sa himpapawid ay madalas ang mga lalaking natutong humawak sa kanilang kawalang kasiguraduhan ng pinakaganap na hindi katulad ng pagiging wala nito. Sinasabi niya sa kanila na ang distansya sa pagitan ng isang target sa gun sight at ng isang tao ay hindi wala, kahit na tila wala ito. Na ang paghawak sa distansyang iyon ay isang bagay na ginagawa ng katawan at na itinatala ng katawan ng lahat kahit hindi ginagawa ng isip, at na darating ang paniningil sa huli sa mga anyong hindi laging nakikilala kung ano talaga ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, minsan, sa isang dokumentadong interview na hindi nila yon para sa malawak na sirkulasyon at umiiral na lamang ngayon sa mga archive ng kasaysayan ng aviation, na ang pinakamahirap na bagay tungkol sa pagiging mahusay sa isang bagay ay ang bagay na iyon ay tumutukoy sa iyo ng napakaganap, kaya hindi mo napapansin kung ano pa ang nawawala sa iyo habang pinapaunlad mo ito. Sabi niya sa oras na naunawaan niya ito, matagal na niya itong nawawala at ang pagbawi, kung ito man ang tamang salita, ay mabagal at bahagi lamang at patuloy pa rin. Hindi niya tinukoy kung ano ang ibig niyang sabihin dito, hindi niya kailangan.
May buhay isang katotohanan tungkol kay Saburo Sakay na lumilitaw sa mga salaysay ng mga taong nakakilala sa kanya sa kanyang mga huling taon, at karamihan sa mga formal na salaysay ng kanyang buhay ay binabanggit lamang ito ng bahagya o hindi na binabanggit. Sa kanyang huling mga dekada, tumatanggi siyang pumatay ng mga insekto. Hindi bilang isang dramatikong kilos, hindi bilang isang pampublikong pahayag tungkol sa digmaan o sa halaga ng buhay o sa daloy ng kanyang personal na moral na pag-unlad. Sadyang tumatanggi lamang siya, iniiwasan niya ang mga langgam sa bangketa. Inilalabas niya ang mga gagamba sa kanyang bahay sa halip na patayin ang mga ito. Pinagmamasdan niya ang mga uwang sa daanan sa hardin at naghihintay na matapos ang kanilang pagtawid bago siya lumakad. Ang lalaking may 64 na kumpirmadong aerial kills, siya na may bungong naglalaman ng fragment ng bala at isang butas ng mata na naglalaman ng salamin, ay tumatanggi sa kanyang edad na 70 at 80 na tapusin ang buhay ng isang insekto. Kapag napapansin ito sa mga interview, hindi siya nagtatalumpati tungkol dito. Hindi siya nagbibigay ng pilosopikal na paliwanag o isang espiritual na balangkas. Sinasabi niya, simple lang, na nakapatay na siya ng sapat na mga bagay. Ang pangungusap na iyon ang pinakaganap na sagot na naibigay niya kailanman sa tanong ng kanyang kapatid. Hindi isang paliwanag, hindi isang resolusyon, hindi isang pahayag na ang tanong ay nasagot na o ang pagbabayad ay balanse na o ang distansya sa pagitan ng gun sight at ng tao ay sa wakas at tiyak ng naisara. Isang pahayag ng pagtutuos. Nakapatay na siya ng sapat na mga bagay, hindi na niya dadagdagan ng bilang. Huminto na ang pagbibilang, tapos na ang kwaderno. Namatay si Saburo Sakay noong ika-22 ng Setyembre 2000 sa Tokyo. Siya ay 83 taong gulang. Inatake siya sa puso sa isang hapunan para sa mga naval aviation veterans. Kasama niya ang mga lalaking lumipad kasama niya o laban sa kanya. O lumaking nagbabasa tungkol sa kanyang ginawa at pumunta para makilala siya at nakatagpo ng isang taong mas komplikado at mas tapat kaysa sa alamat. Na siyang karaniwang nangyayari kapag nakatagpo mo ang isang taong ginawang simple ng alamat. Namatay siyang kasama ang mga aviator. Ito ang tanging samahang naging makabuluhan sa kanya ng ganap. At ito marahil ang pinakatumpak na posibleng pagtatapos para sa isang lalaking ang buhay ay nahati ng ganap sa mga taon kung kailan may kabuluhan, ang bagay at sa mga taon kung kailan sinusubukan niyang alamin kung ano pa ang mayroon bukod doon. Naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Hapon. Ang mga historiador ng aviation ay sumulat ng mga pagsusuri. Ang mga pilotong Amerikano na nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng maraming dekada ay sumulat tungkol sa kung ano ang naging kahulugan niya sa kanila sa wikang komplikado sa paraang ang lahat ng tapat na wika tungkol kay Saburo Sakay ay komplikado dahil siya ang naging kaaway at siya rin ay isang taong nakilala nila. At ang dalawang bagay na iyon ay hindi nagiging isa ng ganoon lang dahil lamang ang tao ay patay na. Ang kanyang memoir ay nananatiling in print. Ang kanyang bilang ng napatumba ay nasa record. Ang fragment ng bala ay nasa bungo na nasa lupa. Nasa isang lugar ang kwaderno. Ang maliit na kwaderno na may maingat na sulat kamay, ang isa na ina-update niya pagkatapos ng bawat misyon. Walang salaysay ng kanyang buhay ang tumutukoy sa huling lokasyon nito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari rito matapos ang digmaan at tumigil ang pagbibilang. Ang kwento ni Saburo Sakay ay hindi nagiging isang aral. Hindi nito sinasabi sa iyo na ang digmaan ay masama, na alam mo na o na ang pambihirang kasanayan ay moral na simple, na pinaghihinalaan mo ng hindi, o na ang mga lalaking pinakamahusay sa mga kakilakilabot na bagay ay sila mismo ay kakilakilabot na hindi sinusuportahan ng ebidensya. Hindi nito sinasabi sa iyo na ang paggaling ay posible o hindi. Na hindi nito sinasabi sa iyo na ang distansya sa pagitan ng ginagawa ng isang tao at kung ano ang isang tao ay maaring maisara o hindi. Sinasabi nito sa iyo ang isang bagay na mas tumpak at mas hindi komportable kaysa sa alinman sa mga bagay na yon. Sinasabi nito sa iyo na ang isang tao ay maaring mahubog sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng natural na kakayahan at matinding pagsasanay at patuloy na operational demand upang gumana sa sukdulang hangganan ng kung ano ang kayang tiisin ng sistema ng nerbiyos ng tao sa loob ng maraming taon
At ang paghubog na iyon ay maaaring maging napakaganap at napakatotal, kaya ang lumabas sa kabilang panig ay sa bawat mapapatunayang panlabas na paraan ang parehong taong pumasok. At may magiging iba pa rin. Hindi sira sa paraang ang mga nakikitang sira ay sira. Hindi kulang sa paraang ang mga pagkukulang ay masusukat. Iba sa partikular na paraan na ang mga bagay ay nag-iiba kapag sumailalim sa patuloy at matinding presyon sa loob ng napakahabang panahon. Ang paraan na ang metal ay nag-iiba matapos itong pukpukin kahit na hawak nito ang kanyang anyo. Kahit na ginagawa nito ang lahat ng hinihiling sa isang piraso ng metal. Kahit na walang sino mang tumitingin dito mula sa labas ang makakakita ng anumang mali. Nakita ito ng kanyang kapatid. Nakita niya ito nang wala ang klinikal na balangkas na magbibigay sana rito ng pangalan sa huli. Nakita niya ito sa paraang nakikita ng mga tao ang mga bagay tungkol sa mga mahal nila na hindi makita ng mga tao mismo sa kanilang sarili dahil ang pagkakalapit at pagmamahal ay nagbibigay ng isang uri ng obserbasyon na hindi pa ganap na nagagaya ng medisina o kasaysayan. Sabi niya, mas madali kang ngumiti noon kaysa ngayon. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagpaliwanag. Namuhay siya kasama nito sa loob ng 55 taon matapos ang digmaan sa paraang namumuhay ka sa isang bagay na totoo at sa iyo ng ganap at hindi mo nare-resolbahin. Ngunit, kung ikaw ay si Saburo Sakai, magiging tapat ka tungkol dito. Tumanggi siyang pumatay ng insekto. Sabi niya, nakapatay na siya ng sapat na mga bagay. Naupo siya kasama ang mga lalaking sumubok pumatay sa kanya at nakahanap sa mga silid na iyon ng isang bagay na ang mga tao ng paglipad at ang mga taon pagkatapos ng paglipad ay hindi na ibigay sa kahit saan pa. At siya ay tumpak at tapat at tunay na interesado at hindi ganap na komportable at hindi nagpapanggap na siya ay komportable. Hindi niya nakalimutan kung paano ngumiti. Ang parirala ng kanyang kapatid ay parirala ng isang makata at ang mga makata ay nagpapaliit. Ang nakalimutan niya ang kinuha sa kanya ng 200 misyon ng dahan-dahan at napakaganap. Kaya natapos na ang pagkuha bago pa niya napansin na nangyayari ito, ay ang partikular na uri ng gaan na umiiral sa isang taong hindi pa natututunan kung ano ang kapalit ng gunsight. Ang gaan na nananahan sa mga taong hindi pa nagbabayad ng partikular na presyong hiningi sa kanya ng kanyang buhay. Binayaran niya ito. Binayaran niya ang lahat. Ang mata at ang bungo at ang 4 na oras sa ibabaw ng Pasipiko at ang 2 taon ng rehabilitasyon at ang 55 taon ng pagsubok na alamin kung ano pa ang pagkatao niya. Ang naitago niya at ang patuloy na itinatala sa mga salaysay ng mga taong nakakilala sa kanyang huling mga dekada ay isang bagay na mas bihira at sa ilang paraan ay mas mahalaga kaysa sa gaang nawala sa kanya. Isang ganap na pagtanggi na maging hindi tapat tungkol sa kanyang ginawa at sa naging kapalit nito at sa kung ano ang ginawa nito sa kanya. Isang kahandaang maupo sa parehong silid kasama ang mga lalaking naging kaaway at hanapin ang bagay na pinagsaluhan nila nang hindi nagpapanggap na ang pagsasalungat ay hindi rin totoo. Isang araw-araw pribado o hindi dramatikong desisyon na huwag nang dagdagan ang bilang na napagpasyahan na niyang tapos na. Nakapatay na siya ng sapat na mga bagay. Hindi iyan isang resolusyon, hindi iyan isang aral, hindi iyan isang komportableng lugar para tapusin ang isang kwento. Ito ang pinakatapat na bagay na sinabi niya kailanman. Ito ay sa huli, ang pinakatapat na bagay na maaaring sabihin ng sino man tungkol sa kung ano siya noon at kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang naging kapalit nito at kung ano ang kahulugan nito. Ito ay sapat na. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, i-like at mag-subscribe. Bawat like ay nagsasabi sa YouTube na ipakita ang kwentong ito sa mas maraming tao na hindi pa nakakarinig sa pangalang Saburo Sakai o nakakita ng larawan ng isang lalaking nakaupo sa tabi ng eroplanong halos pumatay sa kanya. Yun nakangiti sa kamera gamit ang isang matang gumagana at isa na hindi at isang ekspresyong aabutin ng ilang taon ng pagtitig para maunawaan. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. At sabihin sa amin ito, sa tingin mo ba ang isang tao ay maaring gumugol ng isang dekada para maging isang bagay at pagkatapos ay magpasya na lang na maging ibang bagay? O nananatili ba ang isang bagay gaya ng pananatili ng mga fragment ng bala, nakabaon kung saan sila bumaon, bahagi na ng estruktura ngayon, hindi na aalis?
Panoorin mo ang susunod na video na ito. Hindi ka maniniwala sa ginawa ng mga lalaking ito.